our tree house here in San Rafael River Adventures. Tara, pasok kayo! So, this is the second day namin dito sa San Rafael River Adventures, and we decided to get or to stay here in the tree house. This is the only tree house dito sa San Rafael River Adventure. Let's go! So, if you can see guys, ayan, nasa ibabaw siya talaga ng tree. Mayroon pa ding mga branches dito and dito. So, hindi lang siya one tree ha. Madaming trees na pinatungan nitong house na to. So, ito yung parang terrace ng tree house. Meron siyang hammock. Tapos, overlooking niya. Dito kasi yung river. Makikita mo dyan yung river. Kaso gabi kasi yung check-in. So, hindi natin makita masyado. So, this is the hammock. Pag gusto mong mag-unwind, ayan, upo ka lang dito. Maganda yung fresh air. Kasi, puro halaman dito. Tapos, dito guys, meron din silang, if you want to eat or magkwentuhan lang, meron silang mini dining area. Ayan o, mga kawayan. Made of bamboo siya. And then, naririnig nyo ba yun guys? Mosquito, killer. Since madaming halaman dito, syempre hindi natin maiwasan madaming bugs, mosquitoes. So, meron sila niyan para at least mabawasan yung mga bugs na nandito sa area. And then, dito naman is the dining table. So, dito tayo pwedeng kumain kapag kakain tayo mamaya. This is the dining area. And this one, para pagka gusto mong ma-feel siguro na nasa tree ka, ayan, pwede mong ma-reach yung mga branches ng tree. Pero I don't recommend na pumunta kayo doon, baka malaglag kayo. Ayan. Tapos, meron din griller dito. Kasi yung restaurant nila close. So, most of the time, nag-grill lang kami ng food. May baon kami na mga food. So, dito yung griller. Bumibili lang kami ng charcoal. They are selling charcoal here for 20 pesos yung isang pack. So, yun. And then, this one, pwede ka magsampay ng mga damit na mga basa para matuyo. May extra pa sila dito na chair. May extra pusa din. And eto, kapag magwawash ka ng hands after grilling, tsaka pag magwawash ka ng mga utensils, pwede mo dito gawin. Yata ako pa siya dito. So, punta naman tayo sa loob ng treehouse, guys. Let's go! So, let's go, guys. Pasok tayo sa loob ng ating treehouse. So, this is the inside of the tree house. And if you can see, pagpasok ko pa lang, meron din sila agad mga safety reminders about COVID, mga precautions. And then, ito, lagayan ng face mask. If you take off your face mask, pwede mo ilagay dito. And then, they also provide alcohol. So, pagpasok natin, syempre, kailangan nating mag-alcohol ng ating hands. And then, meron silang free 2 bottled waters. And then, ito yung coffee making facility or coffee making part nila yan. Meron coffee and creamer, baso, and yung initan ng water. This one naman is a cabinet. Yan. And then, air-conditioned yung room. Meron siyang aircon, so maganda. And then, this one is the master's bed. Ganda, diba? It's circular. Tapos, maganda yung design. May decoration siya. And then, the other bed for the kids, kapag may kids kayo, is a bunk bed. Doon sila sa taas. Yan. Kasya pa din doon yung dalawang kids. And they also have sofa here. Tsaka meron pa doon isang sofa. Yan. Tapos, ang pinakagusto ko dito sa tree house is it comes with a jacuzzi
Ayan, merong jacuzzi. Heated to. So, pwede kayong magbabad dito para sa if you want to take out all their stresses in life. At saka, syempre, nagwo-work tayo lagi. So, we really deserve a stress-free vacation. So, yan. Maganda siya sa katawan natin. And, meron din siyang ref dito. Here. So, meron siyang mini fridge and a lamp. Yan. Tapos, meron siyang access dun sa likod. Kanina dun sa pinuntahan natin na area. Ito yung access niya, yung back door. Yan. Tapos, ito tayo sa bathroom naman. So, this is the bathroom naman, guys. If you can see, ito, meron siyang shower area. May overhead shower. Tapos, lagayan ng mga toiletries. And then, this is the toilet. Tapos, may sink. And they provide you with the toiletries. Meron na silang toothbrush, shampoo, soap, and hand soap for hand washing. And if you can see, meron ulit sila dito, proper hand washing technique. Para din yan, additional reminder to always wash your hands dahil sa pandemic natin ngayon. And they also provide us 4 towels sa taas. Yan. So guys, yung glass tree house costs 15,000 pesos during peak season. So good for 4 na siya. So very ideal para sa amin kasi we have 2 kids tapos kami mag-asawa. And then spacious na din siya for 4. And I think very functional lahat ng nandito. Magagamit mo talaga during your stay. The overnight stay here in the glass tree house is from 7:30 p.m. So ang check-in is 7:30 p.m. until 6 p.m. the next day. Okay? So if you want to book this room or this house, you can visit San Rafael River Adventures Facebook page or their website. We will also include the link below. So check this out. So tomorrow we will share to you other adventures that we will have in this location plus other activities. See you tomorrow, guys. Guys, ito yung aming dinner for tonight sa aming treehouse. Nag-grill ulit kami ng pork, tapos yan, nagsaing kami para sa aming dinner. Yan yung mga sa amin yan. Dito kami sa labas kumain para hindi mag-diltumi sa loob. Mas may magandang view pa, andyan yung river. Ito yung tree namin. Kasi nasa tree house kami. Yan. Ganda, diba? Good morning, guys. So yan, kakalabas lang namin ng aming tree house. And we will magwo-walk kami para sa exercise namin today. Magwalakad-lakad kami dito. Although nalibot na namin siya lahat, pero syempre gusto pa din namin maglakad-lakad. This morning, it's 6:20 in the morning pa lang. Ayan yung tree house namin, guys. Oh. Ganda niya, di ba? Di sumama yung kids maglakad kasi kagigising lang nila. And so let's go.
So guys, ito nakita na namin yung swimming falls. Kasi kahapon pa namin ito hinahanap actually. So, yung daan na nakita namin is you have to go outside no main entrance. Tapos sa katabi lang niya, you'll see yung entrance naman nitong swimming falls and the restaurant. Although sarado nga yung restaurant. Pero inside, meron din naman siyang daan. May mga kubo-kubo dito sa sa may swimming falls. So, yun yung mga nagde-day tour lang. Pwede sila dyan magstay. Tapos, meron ding wash area, shower area na available for them. Ang pangit lang dito sa pool, sa falls o sa swimming pool na ito kasi madaming dry leaves na nalalaglag dun sa pool area or dun sa mismong pool, sa water. Pero hindi siya nalilinis or hindi tinatanggal. So, medyo mukha siyang madumi. And then, I think dito sa swimming falls, mas madaming pumupuntang mga tao. Kasi nga, mas madami siyang mga kubo-kubo dyan. So, madaming nag-rent ng mga kubo for day tour. So, it's safer na doon sa isang pool na lang magstay. Kasi, talagang doon siya sa loob and konti yung gumagamit. And if you have the bubble pool or jacuzzi sa room nyo, pwede ka na din doon mag-swim. Kami yun na yung plan namin today. Just stay in the room. Hindi na kami mag-swimming sa swimming pool. Yan. So yan, nakakita namin yung daan naman ng swimming falls dito sa loob. Ito naman siya. Dito pala siya. Yan, yung signage na to resto. Diyan, diretso ka dyan. Diyan mo tumbok niyan is yung swimming falls na. Okay. Medyo malapit na din siya sa reception area. Right. Guys, ganito i-deliver yung breakfast every morning. Nakapack siya na ganyan with utensils, tapos with coffee. And today, I ordered tosilog. Kay Ashing, ano yan Ashing? What's bang silog. And for Kuya, long silog. Yan. So, mas maagang deliver yung food dito. Siguro dahil mas malapit siya sa reception. Kaya mas maaga siyang na-deliver ng food. So, yan. Magbe-breakfast na kami at 7:20. So, guys, ngayon naman, sasakay kami ng ATV. Try namin. You know, may mga ATV dito. So, it will cost you 400 pesos. Pagka mag-isa ka lang sasakay sa ATV. Pero pag magbabakride ka, 500 pesos. Yan. Yan. So, mamaya papakita namin sa inyo yung experience namin sa pagsakay ng ATV. Okay.
So guys, ayan, tapos na kami mag-ATV. Actually, hindi kasi ako talaga marunong kahit mag-bike. So, first time ko makapag-drive ng sasakyan. First time ko mag-drive ng ATV. Medyo matigas pala siya, tsaka masakit sa braso pag first time mo. Pero, madali siyang matutunan, tsaka madali siyang i-control. Yan. Yung sa paggas niya, madali lang, tapos madali lang din siya mag-brake. Syempre nakakatakot pag umpisa, pero nagamay naman din kahit papano. Nakaikot kami 2 ikot dito sa resort. So yun. And then yung rental sa kanya for 30 minutes is 500 pag may angkas. Pero dahil 15 minutes lang yung nagamit namin, so isang ATV lang yung mapapabayaran sa amin ni Kuya. Yun. Yan. Thank you guys. It's another good experience for us, yung ATV ride namin. Thank you! Hi guys! So, eto uwi na kami coming from our staycation and San Rafael River Adventures. So, to wrap up our vlog there, it's really a great experience. Yung glass tree house is really great. Meron siyang sariling bubble pool or jacuzzi. Tapos you also get your own butler. Kung sino yung nag-assist sa'yo sa check-in mo, siya na din yung mag-a-assist sa'yo hanggang sa pag-uwi mo. Whenever you need something, kapag may bibili ka ng ice, ng charcoal, ng water, you can just text or call the butler. Sila na yung magde-deliver sa room mo. Which is really a good service dito sa resort na to. Plus, they also go an extra mile kasi sarado nga yung kanilang resort or yung kanilang resort restaurant. So wala mabibilan ng food, pero nag-o-order, pwedeng mag-order dun sa mga butler. Pwede silang lumabas kasi may mga motor naman sila. So they can buy food outside the resort. Ayun, kanina binilan niya kami ng mami para merienda namin. So very helpful talaga yung mga butler. Tapos if may iba ka pang need, pwede mo silang tawagan. Yun. So if you want to check in then dito sa San Rafael River Adventures, you can visit their Facebook page. Very detailed naman doon yung mga rates nila and yung kanilang ang tawag dyan, on how to book to their resort. Yan. And aside from that, madami din silang activities in the resort. May jet ski. Ang free lang doon sa mga stay is 1 hour kayak. Tapos if you want to do ATV, you can also reserve. Kapag check-in nyo, pwede nyo nang ask sa butler nyo para makapag-reserve ng time for your ATV. Ayun, meron silang swimming falls. Tapos meron din silang pedal boat. Meron din silang yung swing, yung mataas na swing, at saka yung blob jump. Kaso lang close yung blob jump nila. Yun, so this is really good for family, for barkada, sa team buildings. Maganda yung resort nila. Okay? So if you also have an experience sa San Rafael River Adventure, you can also share your experience with us. Comment down below in this vlog. And guys, don't forget to like, share, and subscribe to our channel, Kurt Ashing Adventures. Thank you everyone for watching and have a great day. Bye-bye!